had to touch base with everyone. And remember the day, yung 20th, bago ang aking installation, remember what I said at the end of the Mass? That is going to be about relationships talaga. That all that I have learned for the 9 years na pagka-obispo ko, lahat naman talaga, success, failure, it's all about relationships. Lumabas din dito sa pinakura niyo, I have just read that part na pinapaalala niyo sa obispo. May area. May area na sinasabi yung aming dapat gawin bilang obispo. And in fact, the document itself being presented there is the one I have right now in my room. I have been reviewing it over and over again to remind me of my duties, my responsibilities as a bishop. And lagi lumalabas din it's all about relationships. And the first will always be my relationship with God. I cannot put any other relationship at that same level. And in fact, that was the thing that made me accept this. Kasi yung unang ano din sa akin, for whatever reason, that's the first time I think. Kasi tinanong ko yun, may pag sinabihan i-appoint, tinatakot na agad. Sabi ko tinatakot. Sabi nyo, sinabihan ako, ilalagay sa Pablo, binigyan agad ako ng warning ng Muslim. I have to face 3 things yung binigay ko sa inyo. Although, hindi na dinidali. Kasi nga, ang alam siguro ng Lucio, ay alam ko yung nangyari before. So sabi niya, 3 things, Bishop Julie. Then the question was, will you accept? Eh, siguro, timing din lahat ng Diyos. It was, when I was told about the appointment, we were about to begin our retreat. After na, sultane. Hindi ko alam kung sultane, magparinig si Bishop Milo, wala akong alam. Nung sabihin niya, baka manggaling dito sa sultane. I had no idea that it was me. Kami magkasama sa table nun. Hindi ko alam kung alam na rin niya. But before the retreat, the Nuncio told me that, and I said to the Nuncio, I said, it's timely that I'm going on a retreat. Can I please pray over this first? And I was given that chance. And then, during the retreat, yun ang mahirap pagka mas madaling umayaw kung pupunta ko yung paraiso. For whatever reason. Kasi yung paraiso na yung tinitigilan ko eh. That's yung sinabi ni Kaka. Hindi ako may sabi na yung laboratory. May sabi na yung laboratory is si Melchor. Ako lang may sabi, yung aalis dito, ito lang ako masakap eh. Because kung ako tatanungin, that's the kind of diocese na lahat. Maliit, kakunti ang pare, simple ang buhay, gigising ka sa umaga, hawak mo ang oras mo, pwede ako magbisikleta, babalik lang ako ng alas 7 ng umaga para mag-almusal, tapos office, tapos. That's the kind of life na ako'y komportable na doon for 9 years. And then, here comes San Pablo. Kung ang sabi ng Nuncio sa akin ay, we're offering you San Pablo, my goodness, San Pablo is a very rich diocese, you will enjoy it there. Kaya ko sabihin, I'm not accepting. But because of what he said, na may 3 issue nakaharapin, at alam ko ay pinagalingan, remember, I received a letter from you about the situation here back then. And in fact, I talked to, nung yun ay inaayos na, padala na nga ng administrator dito, ako'y kasama sa kinusap. No? Dahil ako nga nagbigay ng sulat ng iyon, tatandaan ko, binigay ko yung sulat, iniabot ko kay, uli kinusap ko si natin Bispo, si Kuya Ben, and then binigay ko din yung sulat na yun kay Bishop Milo. Para alam niya, meron siyang panghahawakan. All of that, I knew already. Tapos sabihin ka din. So when I pray, alabas lagi sa akin ay, tatakasan mo ba ang ipinagkakatiwala ko sa iyo? Yun ang lumabas na rin sa akin. That's why when I told the Nuncio I'm accepting, sabi niya agad, sulatin mo na ang response mo. It was during the retreat when I wrote it. Kaya yun yung una kong establish talaga, my relationship with God. Because I will need His graces for whatever. Yun ang aking nasa puso ng panahon yun. Now, because it is a relational thing, when I got here, siyempre, may takot ako. Kasi, nagmumula ako sa salitang may problema. And after a month, kaunti ko palang na
sinabi ko naman kina Rex kanina, ang nakikita ko naman, ang daming potential. If it's going to be a relational thing, I have seen already so much potential within the clergy of San Pablo. Tinilabiligan niyo pa ako ng ganito, nilalo pa ako humanga. Ito yung District 4 na tinatawag nila. Alam niyo ba nung una yung pinag-uusapan na nga yung parang mas maganda ata ihatiin niya. Akong bishop siya. Kasi uso ngayon eh. Uso ngayon ang hatian ng mga diocese. And in fact, hindi pa naman ako sa San Pablo, kaya nagbiro pa na ako yung nasa Marinduque na hindi. Gusto ko ipahati ko ng Marinduque. Gitnang-gitna. Ito mo, parang hindi ka. Kaya usually talaga tao ng tawa sa akin. Eh ngayon, bigla ko naisip ko, paano itong hati ito? Kaya lang, ang laging bumubungan sa akin is mahirap bishop kasi mayroong poor at may rich. Yung lagi ang pinabagay sa akin, at aking term is South and North. Walang ibig sabihin lang, tinignan ko na yung mapa, tayo naman pala yung South and North. Parang palapatang letter yun. But that was the terms that they were used. And yet here you are, presenting with Bitafora. A logbook of great wealth within the church. So it's not only financial. Kaya na rin may banggit eh. Is there great difficulty when you don't have that much money? Of course. But seemingly, you found a way. An example of what it means to be church. Relational. Ano yung pinakita niyo? Kaya pa lang tulungan. Saan niyo ba inilibig yung sinalibig? May pinakita niyo rin that if the church becomes church, whatever is considered a poverty becomes a wealth. Yun ang lumalabas sa landlord ninyo. And that's the reason why I see so much potential. I see when in District 4. And yesterday, I just had a meeting with the financial office. Pinresent sa akin ha. Kaya nga, sabi ko ba, dami po pala dating assets eh. Ang dami pang kumano. Bakit ganyan lang yan? Laging tanong ko, bakit yan lang ganyan? O sige, gawin natin ganito. Of course, there are processes within the church to protect the church also. Para sa mga obispo may sira din ang ulo. Mga nyo naman may sira din ang ulo. So, sabi ko, dadaanan lahat na ayusin. That's why I wanted the Presbyterian Council to be constituted already. The consultors also. So that any action will be based upon consultation. Hindi pwedeng si Bishop lang may sabi. And yet, I see so much. I see so much na direction na pwede natin tahakin. At talaga, we will have to journey together. It is true that I come here, of course, with the hope of really seeing the reality from the ground. And hopefully, we come up with real solutions. Marami lagi nagpe-present ng mga programa. And in fact, sa Marinduque, alam nila, kahit dasal na galing sa CDCP, pinapapalitan ko kung napakahaba. Sabi ko yung mga yan, mo, habang-habang, halatang hindi nagdadasal ang mga yan. Kasi yung offices, madadala ka ng English pa. Kaya hindi mo, yung mga hindi nagdadasal, hindi sinasabi, yung hindi nagdadasal. Kaya sabi ko talaga sa mga pamilya, kayo aming liturgist, gumawa ka ng dasal ha. Yung dasal mo ha, tapos tingnan namin kung pwede sa amin. That's how we do prayers in our temple. In Marinduque na. Di na ako doon ha, may San Pablo na. But I learned so much from that small island. Sabi ko, hindi lahat maaway mo galing sa taas. Kasi laging may katotohanan na sa iyo sa linis sa baba. Noong una ako galing sa seminaryo, ako'y buklod sa mga taga-Marinduque. Ang banal kong ilos. May dapat isubmit tomorrow o isang linggo. Isang buwan na wala ka. Ay galing ka sa seminaryo, calendar na. Okay, nakakampas na ako ng kamay ko sa mga lagi. Ano ba kayo? Nagagagayin na ako ng una. Kaya lang, hindi ka kalaan mo. Sasabihin na siya, ay
Natutunan ko yung patience. But at the same time, I learned there's so much wisdom even in that slow pace na meron sila. Because may sarili nga pala silang katotohanan. Talagang ang laki na natutunan ko sa kanila. I'm very grateful to them about that. To see things from a different perspective. Ako'y problemado, natamaan kami ng bagyong pagkakasakas. Dahil hindi ko naman naranasan yung nasa isla yung bagyo eh. Kita mo nakatumba ang mga puno, ang mga poste, ang kuryente. Nawala ng kuryente December 26, nagkaroon ulit February. Pati yung mga kooperatiba na galing sa Luzon dito, nagpuntahan ko, para nagtulungan kami magtayo. Eh kaya lang, mga tao ko hindi. Because that's the reality. Yung umpis mo nila, kapawang ka pa, ano nangyayari sa atin dito? Okay, tawag ng tawag, harap ng tutulong. Walang nakakabalitan kayo na nangyari sa Marinduque. Pero meron pa ko, yet, ang mga tawag, ako kayo maganda. Yun ang sinasabi sa akin. Because that's their reality again. And here I am looking at your story. This is your reality. Kaya I come here, pinugin ko doon naman kanina sa kanila, with some questions for you to tell me now so that decisions can be based sa inyong reality. No? Why I ask these questions. No? And ako natutuwa that you realize how gifted we are. But most especially, at least from what I have seen here, you realize who you are. Who we are. We are priests. And that puts us on a different level whether we like it or not. So we have to see things so differently sa lahat ng bagay. No? Kung sa ibang tao, yung simulang panalangin ni exorcism, baka mabigla eh. Si JC, simula na, panaya sila sa mga espiritu. Sa ibang tao, baka yung nangyayari. Sinasabi ko ba? But amongst us, alam natin kung ibig sabihin. Because we are who we are. And even yung sense ng responsibility, it is based on the realization of who we are. But ikaw no details, ikaw pare eh. In a way, no? Lumabas naman sa inyo na. Even the sacrifices that you did with the decision of the taxation, that's not understandable unless you understand who you are. Kasi tinis mo eh. Bakit yung tinis? Kasi alam niyo kung sino kayo. No? And you know already your relationship with your people. Natutuwa ako pag sinasabi niyo iisip yung mga tao. Kasi whether may like it or not, may pala yung iisip nila, hindi ang tao, kundi ang akin. Because whether we like it or not, priests are protected by canon law with these rights. Meron ako nakausap na canon lawyer, di man dito sa ibang lugar na laging iniisip sa akin. The law protects me. Lagi sinasabi sa akin. Sabi kayo, sino ba may sabi hindi? But the law also asks from you to be accountable. It's not all about protection. Eh, maganda niyan. If you realize that, then you know why we do things. Yun nga, yung mga sacrifice na ginawa is because of that. So much grace I have seen today, in the short time that we are together, that again, it gives me so much hope. And I see so much magandang mangyayari para sa atin. Sa tayo sa district ito, sa tayo sa natin ito, yung isip ko, parang atin na taon pa uli kayo dito. Kita ako na ito. Ano kaya sunod na kabanat? Excited ko yan. Hindi naman ano. Parang kinabahan ka niya. Mahalaga sa akin ito. Yung ginawa kita. In fact, as I have seen it, ang daming potential na natin bilang diocese. Pero ang dami din natin naging hindrances. So, ang linaw sa akin, realizing which these hindrances are, that's where we need to
talagang magtanggal. Halimbawa, binanggit ko na yung identification of skills of priests. Ang dami nating potential, pero bakit wala akong makitang listahan, profile ng mga pari na pwede ko sabihin, may mahihila tayo para dito. Wala. So we have to, sabi ko nga, we need 3 kinds of auditing. 1, audit of the personnel. Tayo yun. Kasi minsan, discover ko ito ng parang ito, magaling sa ito, hindi namin alam. Pwede pala siya sa iyo. Hindi yung, kayo mo na nagsasabi din sa akin, baka ako yan yung kapolitik ka. But the thing about profiling, it lessens politics. Because it will be based on needs and ability. Whether one succeeds or not doesn't matter. Basta nailagay mo yung tingin natin dapat ito dahil may kakayanan. Yun na yun. Pero kung tumalya siya, hindi tsaka natin pagbabahin. Pero at least nailagay mo yung may kakayanan. Kaysa doon sa doon matututo pa lang. Ang hirap nun. Dahil ako'y karanasan ko lahat yun. Natutuwa naman ako'y tumalya sa buhay eh. Ako'y nasa seminaryo, nagpakonstruct ng simbahan, ng seminaryo ko, yung theology ko rin. Ako ay nilagay ko pero wala akong construction. May out of obedience, susunod ka. Pero para makita niyo ko'y tanga, ang unay papapadala ng 4 na hektarya. Sabi ko sa forma, gawa po listahan ng kailangan gawa naman si forma, mahina sa spelling. Punta ako sa construction. Bili ako pabili ko nito. Ilang daang bagong simento, ilang daang hollow block, tapos nakalagay doon, 2 bako. Pero ang pagkakasundan ng aking pumang bako, B-A-K-O. Hindi ako naman doon sa ano ho ito, Father? Kaya, kasundan naman na. Bigyan mo ako ng 2 bako. Ito na bang nagtitinda, sabi sa akin, sigurado ba yan? Oo. Ay sabi, kailangan 2 bako. Balik magbuhukay yung bako. Nire-renta pala. Tuloy sa buwa, nagtitinda, sumama ko siya. Ganito, ano sa likod? Natin ang lupa. Tinuro sa akin ng 2 bako nila. Ito mo yun? Pero okay na rin naman tawag niya kasi sa tatuwa kami tanga. Sabi, sige, pahihirap ko na lang sa inyo. Nakalimutan ba kami? Ay, gano'n ako katangay. Tapos, doon ako nag-aaral kung paano magpa-construction. Buti, ako hindi kapatid na architect daw na siya doon. Pero at the end, ayaw mo maranasan ng iba yung ganyan. On the way ka lang na nag-aaral. Kung meron naman matututo o kaya pwede nang iharap. So that's one of the things that I will need your help with. Identifying skills so that we can priests where they can be of greater contribution sa simbahan. And then of course, ang sunod kong nakita dyan is one of the things that I saw is all about accountabilities. Ang daming sitwasyon sa atin, sa diocese, na hindi magkaroon ng kaayusan dahil pag gumawa ng mali ang isa, hindi nagiging accountable minsan. Whether you like it or not, we are all accountable. Kahit ako mismo. And that's one of the things ako bilang mismo, I will have to put my foot firmly on. Ibang usapan yung gusto magbago ha, pero yung may mali, kailangan dapat itama. And we are supposed to be accountable for that. Doon lumalabas ang pagbabatang ninyo. Wala akong uurungan. Dahil pag mali. Sabi nga walang sinasanto. Dahil mga santo inaro sa kita. Wala nang iba. But, lagi, this is one of the things I kept on learning also, is that I will never make a decision on my own. It will always go through a process of consultation and listening sa iba. Never, kahit balikan niyo sa Marinduque, I've never imposed anything without realizing muna what it means for everyone.
Yung slow process ninyo natutunan ko doon. But doesn't matter if it's a little bit slower than the usual, but it is more owned by all those who are part of the decision making. And hindi lang yun, hindi yung maging active. Kasi gusto na rin lang natin is communion, participation. How can you participate if you are not part of the decision making? Okay? So, tanong. Hindi ko papasok kayo sa tanong. Dito sa system of taxation na nangyari sa inyo, na nag-adjust na 30% and then another, may mga kwento na lumabas ng retreat kayo, dala ng bugso ng damdamin, inspirasyon ng Espiritu Santo, biglang naglabas ulit ng panibagong sistema. Pero, tinitingnan ko yung results kako sa finance office, okay, nakatulong sa diocese. In a way, talaga malinaw, malaki na itulong. Yung 30% malaki. Then the new system, positive ulit. Kasi supposedly the picture they gave me is before all of these changes, puro pula ang diocese. Puro pula. Kaya lang, kung binasa ko naman lahat ng sitwasyon, sabi ko, kaya tayo mamumula, kasi ang dami nating wasted assets. Tuloy ang tax natin, tuloy ang bayad natin sa mga nagtataho dyan, security guard, wala naman pumapasok. Sadya maraming tapo ng pera. Kumbaga tayo malaking tubo, maraming butas. No? So hindi based yan doon sa contribution. It's more based on the usage. Yun ang aking binanggit kahapon sa finance office. Parang ang mali sa atin ay ang dami natin inilalabas na hindi mo natin alam kung saan natin kukunin. So hindi ang problema yung pinag-uunan talaga, yung paglabas muna. So sabi ko, okay, ipakita mo ngayon sa akin, anong epekto ng taxation na ito sa mga parokya natin? Yun ang nasagot kahapon sa finance office. Wala silang maibigay. Ang data lang is on the level of the diocese. Kaya ang sabi ko, ay tamang-tama yan pa. Bukas ako pupunta sa District 4. At siya din ang bisyak tanong yun. Kasi kagabi, may kausap ako isa, si Father Roy Reyes. Ang kanya sitwasyon, meron din. Parang di din siya. Di pa mga paris niya, di ba? Eh, pagdating daw din, ang pera ng parokya, 1,920 pesos. Pinakanyang pinagsimulan. So sabi niya, hirap po talaga siya. Talagang tipid to the highest mood, sabi niya. Sabi ko, isa yan. District 4, pupunta ako bukas. So that's the question now. Sa nangyaring taxation, open floor time, anybody can say anything about it. Anong ramdam niyo doon? Anong karanasan ninyo? And then, after nun, kung gusto niyo yung unang sitwasyon, pwede na rin siguro isingin niyo. Ano ang inyong suggestion? Binasa ko naman ng kaunti yun, pero kung meron kayong nasa isip, sabihin niyo sa akin so that we can make plans on a more practical side na applicable din sa inyo. Okay? So yan, open floor muna tayo to answer that first question.